I'm in a mountain city at the foot of Mount Canlaon, one of the most active volcanoes in the Philippines. This place is full of surprises. From a century-old Dalakit tree to a unique hydroponics farm, there's also a busy market where farmers bring their fresh harvest and an inland resort that's just reopened after the volcano's eruption. Alam nyo ba na dito sa bundok ng Negros Island, may isang ilog na literal na kumukulo ang tubig sa init? And what you're about to see is something I've never experienced anywhere else in the Philippines. Sabi ng mga tao dito, sobrang init ng tubig na pwede ka raw magluto ng pagkain dito. Pero ang tanong, can I actually touch it without burning myself? So, tistingan ta. Kung init gitman on kaya sa ton nga kamot ang init. We're here in the vegetable capital of Negros Island and the summer capital of Negros Oriental. Welcome to Canlaon City. Ang lungsod ng Canlaon ay hindi lamang sa malamig na panahon at sa magagandang tanawin. It's about life. Here, food sustainability isn't just a concept, it's a way of living. From fertile lands to overflowing harvest, Canlaon is a proof that agriculture is the beating heart of the community. But wait, here's the twist. While most farmers here rely on traditional farming, there's one family that's changing the game. Met Tatay Uning of Uning's Hydrogreens, a family-owned farm by the Baidal family. Ano ilang ang sekreto? Farming without soil. Yes, you heard that right. No soil, no problem. This is farming the modern way. This is hydroponics, a high-tech, eco-friendly way of growing food. It saves space, conserves water, and produces fresh vegetables all year round. For Banong Uning and Baidal family, it's not just business. It's a mission to grow smarter, not harder. Let's get to know Tatay Uning and discover how they're growing the future of farming. Tiyon lang atong alin sa pandemic to, so ayran ko ibang lingaw nga obra. So kay simpre kakatigulang na tagak ng lantas ng kusog na to niya maghihugit kay di ta pwede nga maglawsi-lawsi kay kapag atonta sa edad nga taas. So gadin ko. So nagin-advise ko sa akong batas ning sa pa may paamo na imong obrahon. Malingaw ng kasna kay medyo light na mag-anay mo maalsa hindi na mga budlay todo. Kay nakakita na sa YouTube nga muna. So iya lang ko gigaydan. So ko sige amo na ako okay man na. So hindi mo ginsin nga namo niya ako nga tanong bilang kay kun matam na ko ni tanan almost 1,500 plus lang ni ang kadamuon sang sang cup ang mga kanang buo ng sulan na kung sang ning mga pipes. So hindi ko man sila nga ginadungan. Yung alternate ko lang tag 15 days and problem ni kung wala kay outputs ni pag kunin mo process ni kay magulangan man ka mapait man sa so kay dasig na sa mo kay 45 days lang pinakataas yang edad sa ning mitos. So mo na nga gatanong ko nang naamat-amat lang agud to nga maubos lang. Nadala mo sa akong bata nin dala nila sa tos Bacolod, may mga suki man sa to sa mga friend niya sa nga gym. Muna yang na-supplyan to mga kilala yan mga so, di man tos Bacolod. No, mapuli na sa dekag magdala na sa dito. Yung last week, dito sila Carlota. Doon ang kapakadwa. Ang muna na naubos-ubos bid. Soldat na gid ang iban sila itong insakto na sa alarmison. So, yung gasunod, kaya muna yun. Ulihin, mga 1 week o iba na 1 week pa. Tapos mga 2 weeks pa ng iban. Uli. Eh, mag-uko na agyan sa Bagyo Abe mo, ti. Wala ko katanong sing damo. Actually, ini puno buta ni tanan nimo. Napasunod la, sumo may mga tani, may mga gagmay ni sa, may tag 10 days, 15 days na niya gasun danay ni sa. Alin tungod sang hangin. Wala nang ko padayon balo ko may base damis ng yapon. Mga dogi ta. Kabudlay ta sayang lang. So, ang plano ko na yun, improvise man ako niya nga maliwat ako ng setup siya. So, pero ko naman niliwat ang ako niya kuhan greenhouse.
Para doon attraction mo sa ibang mga tao lang mga kuan kapangayaw kakanto de kay lumuhuya mo kasi ba maglantaw de sa akong stasyon nga do. Perti man kaimod man do ka man tinter man nga akong nga area. So do mohuya man ko ti makabalo na man bilog tao biban sa gwa kasi Cebu kay makanto man de kay malantaw ti do mohuya man ko. So tidyo garo gasto ako naman sa liwat kag improvise ko naman nga akong nga kuan para nga daw okay man lantaw pag depression lang. Daw hindi mo nga business nga mo gid nga saligan pagabuhi. Pero mapos lang kwartahan lang gid. Nag-research po ako tungkol sa lettuce kasi hinid talaga ako ng lettuce for my little snack house. Tapos may cater ako na paparating. So, kaya nakita ko yung page ni ma'am. Kaya nag-chat agad ako tapos punta ako dito in the morning. Saan po kayo galing, ma'am? Pamplona, Negros Oriental po. Ga-invite ng ko sa mga viewers no nga kung makalagaw ka mo kay kung nga dason bulan siguro magbuta-buta ko ning akon nga greenhouse grow sa akon nga lettuce i-prepare ko ni sa dason bulan sa kuan October para dito sa Dumaguete. So pwede na mo di kalagaw ma-share lang. Ang mga supplier ko ang mga customer ko bandang mga daan nga nasuki sa akon makabalo mo kay mag-post lang ko, kita mo lang ninyo. Alright, so that's Tatay Uning, proving that innovation and tradition can grow side by side here in Canlaon. And speaking of tradition, let's head over to the Uptown Market here in Canlaon City, the very heart of the community where farmers bring in their fresh harvest. This is where the stories of the land come alive, where the old ways of farming met the everyday lives of the people. Let's take a closer look at what makes this market more than just a trading place, but a cultural landmark of Canlaon City. It's 4 a.m. and we're here at the Uptown Market here sa Canlaon, one of the busiest place in town. This is where the magsasaka or mga farmers bring their fresh harvest from the fertile lands of the slope of Canlaon. So sa likod naton subong, ari diri nila ginapang karga nila ang ilang mga vegetables, deliver sa mga trucks, to be delivered sa iban nga mga lugar like sa Bacolod, Iloilo, and even in Cebu. Habang tulog pang karamihan, gising na ang pamilihang ito. The market dealers are already wide awake, setting up their stalls, weighing produce, and negotiating prices. It's busy, chaotic, and beautiful at once. You can actually feel the energy here. The smell of fresh onions in the air, the sound of crates being unloaded, and the sight of money changing hands before the sun even rises. What's amazing is that everything you see here is local. Most of these vegetables are grown just a few kilometers away, right on the fertile slopes of Mount Canlaon. And by sunrise, they already be heading to the different parts of Negros, Cebu, and even in Iloilo. If you really want to understand the lifeblood of Canlaon, you don't go to a tourist spot. You come here to the market bago magkagahon. This is where tradition, livelihood, and community come together every single day. This city isn't just about farming. It's also about the past. A past that has been standing for over 1,000 of years. Alright guys, so look at that tree. That tree is over 1,300 years old. That means it was already here long before you, me, and even before the Philippines as we know it. So let's go. Kag tukibo nato nina ang Dalakit, Balete, or Lunok tree, or the century tree diri sa Canlaon City. Just about 10 to 25 minutes away and roughly 9 kilometers from the town proper in Barangay Lumapaw within Oesca Farm stands a century-old tree. Kagkaupod ko subang guide diri, si Sir Michael. So sir, can you tell us about the Dalakwa tree? Ito yung Balite, yun po 1,328 years ang edad sa Silliman University study. Ang isa naman nga nag-study nito
yung Japanese. Ang Japanese 500 years ang ilang study. Ito nga yung damit ko, yun may nakasulat. Century to. Ang nakaano nito 1380. Ito yung uniforme namin. Ang average na visitors this sir every day mga pila? Mga pag Sabado, pag Domingo, mga 1,000. 1,000. Holy Week, mas marami. Maabot kami sa 2,000. 2,000. Okay. So, anong mga activities din nila na ginaubra usually kung magkanto din? Picture. Ang picture namin dito, kung pwede kami mag-picture, kung mag-ano sila, pusan kami, ang ginagamit ng panorama para kuha sa bilog. Buong buwang puma. Ga-allowed mga kanto dire drone? Yeah. Kaya nagpapalipad dito. Anong ginaubra dire para maproteksyonan ni ang among klaseng kahoy? Ang amin dito, yung bawal pumasok ang visitor, bawal no smoking dito sa loob. Tapos, yun, utility, yung maglilinis, magwawalis, maghagmas. This tree has survived storms, generations, and even wars. And today, it's not just a tree. It's a reminder of how small we are compared to nature and how important it is to protect this tree. In a world where forests are disappearing fast, the century tree is a living proof of what nature can do if we protect it. From cutting-edge farming to traditional farming to an ancient giant that has stood the test of time, Canlaon never runs out of wonders, and our journey doesn't end here. Ang sadya dire kay te sa dalan nga pakantuan ko sa Bukalan na river. Ari bang tindayo. Duwa-duwa man today pag-agi iti kung nasukod ganit ito pa sa sa subae man ang gamay. Anyway, sige diretso ta. Mapahigad naman lang ang gurong ang katinday nga na. Finally, we're here sa Barangay Bukalan, and the name suggests nga Bukalan is boiling, no? Bukal sa Iligaynon word. And as you can see here, ari pa ta going to the hot spring nila. May pathway dira sila nga ginsemento na going here sa gamay nga suba, small river. And from here, you can just walk mga a minute lang to the Bukal Spring or the hot spring. Habang papalapit tayo sa kumukulong ilog, palakas na palakas rin ang mabahong amoy ng asupre. Actually mga ka-wonder, masimutan mo din ang baho sang asupre. According to the locals sa Barangay Bukalan, napakainit ng tubig at kaya raw ito makapagluto ng pagkain. Bakit kaya kumukulo ang tubig dito? Meron bang kababalaghan na nangyayari sa ilog na ito? Ang scientific explanation dire, kay malapit kita sa bulkan, so magma ang dalom, then may tubig sa babaw, sobrahan kainit, and then may release gid na sang gases. Sa makita naton subong, nagabukal, and ang gina-release diri nga gas, mostly carbon dioxide or CO2. But there are also gases nga siguro include dira, wala lang kita kabalo. Kung kiti wala man kita tools. And sa nakita ko dire, may ara man di man-made, no? Nga ginubra nila ay si Mama Mary sa dira nga area. Siguro mga local, siguro ginatry nila nga i-develop ang area. But we don't know because nagka-pandemic, tapos naglupok pang bulkan. Siguro ginapabayaan na. I don't know. Hindi man ko kambal nga wala support sang LGU. Wala man ko idea actually kaya kung iyan naka-LGU ang pathway dira nga ginubra going here
looking forward nga i-develop manigurong area, no? Kay kung tanawon mo, may potential for tourism. So no, sa hambalano nila, nami kuno ni sa panet. Try ta beef. Kung kaya ba sibla init bla. Titistingan na na eh. Git. Pwede mga luto, itlog. Kung kaya sa bosin mo itlog, kung kaya pagkasudpor eh. Kiman, ani mo mismo itlog. Maluto, hindi ko magigo ka di. Hindi advisable nga ano mong imo nga TL or imo kamot. Tolerable siya, pero hindi ka kapadugay. Ma-amaze ka lang dyan. Ma-amaze ka sa sine. Nga tilong nature by itself, boiling water. Bukalan Hot Spring may not be developed yet, but that's what makes it special. It's raw, it's natural, and it's healing. Going here sa Barangay Bukalan, it will only take you 30 to 45 minutes. Mga 90% naman sang dalan, simentado, and 15% rough road. Kag ang iban nga rough road, actually simentado, man galing kay guba na balang dalan, siguro sa sa shifting sang luta or mga heavy equipment nga gaalagi dire. Kag ginatawag man ni ini nga natural spring. After natin sa Bukalan Hot Springs, puntahan naman natin ang isang kilalang destinasyon sa Canlaon City, and this was featured in national TV at naipakita rin ng mga kilalang vloggers. So mga kasama, mga ka-wonder, ari kita subong sa Budlasan Hanging Bridge, but unfortunately it's temporary close. Kanugod. Nagkatulang kita dire just to show you. At least nakakatko kita no. Mo man ang purpose. Try ta to tabo ka. Medyo under repair. Halong-halong lang kita. Para kita sa may tipot halls. Medyo kahawa. Pero okay lang. Manageable. But actually, damo na nitagkapinan na yung mga vloggers ang nag-shoot dire. And unfortunately, wala man draw. Just to let you see kung ano ang inapabugal sa Canlaon na Tigor Falls. Kaupo to Japan si Manong, si Tatay Puning. Pamingsar ko lang bala nga if you're kung sagad ka sa hydropower, you can actually create a hydro station dire to power up sa sining na community. Libreng kuryente. Kita mong current to sigo kabulig ni nga dako sa komunidad dire. Places like Tipot Falls reminds us that Canlaon isn't just about farmlands and mountain. It's also wild, powerful, and refreshing. And our adventure doesn't stop here. Our last stop is Inland Mountain Resort. Going kita sa Inland Resort, kag bago lang siya liwat nag-reopen. I think just few days ago, sang last Saturday lang sila nag-open. Balik, kay nag-temporary close tungod sa paglupok sang Mountain Laon. So going there, magi kita sa bago nila nga lagyan man, before dito sa piyak nga halagdanan kabudlay kagkakapoy mag saka pabalik. Anyways, since Tuesday subong, I hope jutay lang tao, pero doon nakita ko to kagina sa may parkingan do medyo damo. So ang entrance 20 pesos for adult and 10 pesos para sa mga kids. Kag libre sa PWD. So, according sa ila, sa kanuni sa kamatugnaw nga tubig dire nga resort. So, amo nang isa daw, amo na siyang medyo staircase. Diraga agi before.
Bad na tayo bag-unin nila nga dyan construct. So mas hapos na. Ang source ng tubig sa pool, ari dreo. Kita mo? Nan, gabulwak ang tubig. Halin sa duta. I don't know kung ano na dakadado. Pero, imagine mo, unlimited supply of water. Okay. So, info lang sa mga wala pa nakakadtog dito sa inland resort. So, divided din sa tatlo ka pool. Ang first nga pool or swimming pool is for kiddie pool, 2 feet ang kalalumon. Ang kadua is 4 feet. And then ang last na po sa dalom is 60. Ang lugar na ito ay higit pa sa isang destinasyon. Isa itong karanasan. Mula sa malamig na simoy ng bundok to refreshing pools and breathtaking views. It's the kind of escape that reminds us to slow down and appreciate nature's simple beauty. When people talk about Canlaon City, they often call it the vegetable capital of Negros or the summer capital of Negros Oriental. But after coming here, I realized Canlaon is so much more than that. It's a city that feeds an island with its rich harvest. It's a city that protects history with a tree more than 8,000 years old. It's a city that heals with sulfuric waters bubbling straight from the earth. And it's a city that inspires with waterfalls shaped like bottles and people whose hospitality feels endless. What makes Canlaon special isn't its just nature, or its food, or its fresh air. It's the people, the farmers, the families, the locals who showed me that sustainability, hospitality, and community can live side by side. My adventure here reminded me of one thing. Tourism isn't just about taking pictures. It's about understanding stories. And in Canlaon City, every tree, every spring, and every smile has a story worth telling. This is Canlaon City and this is why it deserves a spot on your travel list. Ini ang inyong alagad si Radyoman Patrick Bocabal, your wandering Negrense. Attack, RMN.